ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 4:04 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintikod sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. Kagman nga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Huwebes, Mayo 29, 2025. Inang inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. DOH Western Visayas nagpanugid sa publiko ng mga inbigilante kag sundo ng mga preventive measures kontra Mpox. Serbisyo sang San Joaquin Community Hospital i-extend sa mga pumuluyo sang anini. Mga driver sa Tagbak kag Ungka Terminal ginpaydalon sa random drug testing kaina sang aga sa LTO kag PIDEA. 145 milyones pesos nga assistance na palabot sa mga naapektuhan sa paglubok sang Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. MIS sino-validate ang mga data para sa mga programa sa DA. Kagaron sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOH Western Visayas nagpanugyan sa publiko ang mga inbigilante kag sundo ng mga preventive measures kontra Mpox. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpanugyan ang Department of Health Western Visayas Center for Health and Development sa publiko ng mga inbigilante kag sundon ang mga preventive measures kontra monkeypox o Mpox. Sa gintugo nga statement ni Dr. Annabel Lumang, Regional Director sa DOH Region 6, ginabisuhan sa ahensya ang publiko nga nikawan ang skin-to-skin contact, lugar na miwadamo sa tao, massage kag intimate activities sa mga tao nga may rash na posible Mpox, hindi mag-share sa personal na gamit kaparaw sa towel o kang beddings, regular na maghugas o kung mag-sanitize ang kamot, hindi binantis, nagkaon o kung antis magtandog sa buya. Dugang nga sa ahensya, magpabiling na informado sa kaso sa Mpox sa lugar, kung may sintomas o kung suspect exposure, mag-isolate o mag-contact sa healthcare provider. Dugang abiso pa sa Regional Director, gilinganin man ang mga workplace o kung commercial establishment na magpatunay sa kaparaw at ikaw nakip ang provision sa sanitizers, regular na pag-disinfect sa mga shared equipment, kag surfaces, kag isan ang tawag sa convenience pagkatapos magamit. Nadugduman, una na naging kumpirma sa local health offices na may nabalhang at tig-isa kakaso sa Mpox sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang Mpox is sakal infectious disease nga tugas ang monkeypox o virus. Ni ara ini sa duha ka clades. Ang grade 1 associated sa severe illness kag mataas na mortality, samtang ang grade 2 naman wala severe symptoms. Pwede maglaton ini binagi sa direct transmission kapara sa close physical contact sa panig o kung mucosal lesions, respiratory droplets o kung intimate physical interactions, kag pinagi man sa indirect transmission, pinagi sa contact sa kontaminado nga gamit, kapara sa beddings, linens, towels o kung ibang pangabagay na ginusar sa infected na tao. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang kabalita ang hilanat, body pain kag skin rashes pila lamang sa sintomas ng monkeypox. Sino kay Dr. Roland J. Fortuna sa City Health Office sa Mapunggan.
Ang transmission ng monkeypox virus dapat likuan ng close intimate contact, sexual contact, kissing and hugging sa mga individual na suspected monkeypox case. Makabulig man nga hindi matapikan kung mag-obserbar sa frequent hygiene, likawan na pag-share sa personal items, kasubong sa panapton, habol, tuwalya, kay iban pa. Likawan man ang pag-contact sa sapat nga may carriers ng virus. Labi ng mammal, magsuksok sa long sleeves at iyon nga magbiyahe ka maghugas ng kamot o kung mag-disinfect. Mas maayo man ang pagpakonsulta sa temprano sa tiyon makabatyag sang sintoma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kangot kabalita, nagpagwa sa opisyal nga pahayag ang Capiz Provincial Government kasunod sa kumpirmasyon sa Iloilo City Health Office kag Iloilo Provincial Health Office nga may tig-isa ka kaso na sa monkeypox sa syudad kag probinsya. Sino kay Governor Ferdinand Castro, wala pa sang kaso sa monkeypox sa Capiz sa piyak sini may nabatong impormasyon ng gobyerno provincial. May isa ka pumuli sa gwasan si probinsya nga nakitaan sa simptoma sa balatian nga nagbisita sa banwa sa Kamindan. Kapasalin Castro nga may mga tikang na nga ginapatuman sa probinsya kung hindi maglapta ang sakit. Sa Capiz, duga nga pasalig sa gobernador nga preparadong healthcare system sa Capiz para magdumala sa balatian pananglit may araman sa mabalag nga kaso sa probinsya. Ginapangabay sa gobyerno probinsyal ang publiko nga gilayon magpakonsulta sa doktor pananglit makabatyag sa mga sintomas sang sakit kaya sang rashes pila sa bibig ug ari kag pagpanog sang kulan labi na kung may aras ang close contact sa tawo nga may rashes kung kumpirmado nga kaso sa mpox kung may travel history sa mga lugar nga may kumpirmado nga kaso sang monkeypox. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa tapos makumpirma sa unang kaso sa mpox sa Iloilo City ang Antique Provincial Health Office nagpagwa sa mga infographics tuwi sa monkeypox sunod sa PHO. Ila pa gina-evaluate ang mga mangintikang kontra sa balatian sa karon nagapangabayang opisina sa publiko na sundon ng health protocols sa na ang pagsunod sa respiratory etiquette, pagsiguro sa gusto nga ventilasyon sa indoor spaces, paghugas ang kamot, kag likawan ang close contact sa mga may sintomas ng mpox. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagpagwas ang urgent reminder ang Negros Occidental Provincial Health Office sa mga negrensing nga protektahan ng komunidad batok sa monkeypox o mpox. Sunod sa Negros Occidental PHO, madasig ang maglapta ang mpox gani kinanglan nga bantayan ng hilanat, pantal kag pagpalanakit sang lawas. Panugyan sa opisina kung may kasubong nga mga sintoma gilayon nga mag-isolate kag magpangay sa medical nga atensyon ginihiuman sang talatapan ang publiko alikawan ang malapit nga pagpakik-out sa mga tawo nga may simptoma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang naka-alerto ang probinsya sa Guimaras batok sa sakit nga monkeypox. Ang probinsya sa Capiz o kung sa Guimaras, pinagi sa Provincial Health Office Epidemiology Surveillance Unit, PC Surveillance Unit sa 5 ka primary care facilities ka mga ospital sa probinsya hugot nga nagabantay sa mga notifiable diseases kangay sa monkeypox. Ginapangabay sa Guimaras PHO nga maghalong ka mag-aligmat sa mga sintomas ng mpox kangay sang rashes nga may upod nga hilanat, sakit ulo, pangadlay, palanakit kag palangluyas ang kalawasan ginapanumduman sang PHO publiko nga magsunod sa health protocols para malikawan ang mpox. Una sundo ng respiratory etiquette nga tagpan ng bibig kung mag-ubok kag magpangatsi. Ikaduha siguraduhon nga may maayo nga sirkulasyon ng hangin ang lugar nga ginatiniran. Ikatatlo maghugas ng kamot gamit ang habon kag matinlo nga tubig o kun alcohol. Sa mga may sintomas, ginapangabay sa Guimaras PHO ang gilayon magkadto kang magpakonsulta sa pinakamalapit nga health facility sa karon nagapabiling hilway sa monkeypox ang probinsya sang Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ito sang San Joaquin Community Hospital i-extend sa mga pumuluyo sang anini. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Iga-extend na sa banwas ang anini sa probinsya sa Antique ang serbisyo sa San Joaquin Community Hospital sa Iloilo Provincial Government. Ini sa tapos maaprubahan sa sangguniang panlalawigan ang resolusyon na nagahatag otoridad kay Governor Arthur Defensor Jr. sa pagpirma sa Memorandum of Agreement kaupod ang anini LGU. Paagi sa kasugtanan, ang San Joaquin Mother and Child Hospital magabato na sa mga pasyente nga iga-refer sa anini Municipal Health Office na nagakinahanglan sa espesyal na pagpulong kag serbisyo halin sa ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magatanyag sang libre nga medical aid ang Iloilo Provincial Government sa mga pubulis ng Barangay Espera, Sara, Iloilo. Ginatos ka mga residente sa nasambit nga barangay makaagom sang libre nga medical kag dental services sa Mayo at 30 sa Barangay Gym.
Ang health mission ang ginapangunahan sang Panlalawigang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan, Iloilo Province, kaupod ng Iloilo Provincial Health Office, LGU Sara kag Barangay Aspera magluwas sa medical kag dental check-ups, may araman sang professional consultations kay health advocacy talk, maging disenyo pa rin ganihon ang preventive care kag i-promote ang healthier lifestyle. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa tagbak kag ungka terminal ginpaydalom sa random drug testing subong okon kainas ang aga sa LTO sang LTO kag pideya detalye ang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Siwat na nagpatigayon sa random drug testing sa mga drivers ng public utility vehicle ang LTO Region 6 kaupo ng Philippine Drug Enforcement Agency sa pila ka mga driver. Ang mga driver sa tagbak kag ungka terminal ang sorpresa ang impidalom sa testing kamayan sa kampanya sa ahensya na mapasiguro na hilway sa illegal drugs ang driver sa mga pampubliko ng salakyan. Yara sa 214 ang ginkuhaan sa urine sample sa diin 102 ang halin sa ungka terminal kag 112 naman ang nagikan sa tagbak terminal sa datos ng LTO 6. Sa nalikdan na Holy Week, sang naghiwat maan sa random drug test ang PDEA kag LTO sa Abril 15 sa diin duha ka driver sa modernized jeep kag isa ka tricycle driver ang nagpositibo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa masobra 145 milyones ang assistance nga napalabot sa mga pamilya sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sang bulkang Kanlaon sandig sa datos ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Yara na sa 114,583,989 pesos and 76 centavos ang assistance nga napalabot sa ahensya, mga local government unit ug non-governmental organizations. Sa nasamit ka kantidad masobra 117 million din ang ginhatag sa DSWD Field Office 6. Lakip sa ginpalabot sa DSWD sa apektado nga pamilya family food packs, non-food items, o financial assistance sa karon may arapas ang 5,433 nga individual ang nagatinir sa garon sa 13 ka evacuation center kag may 8,714 naman nga nagatinir sa mga himata. O kung kakilala, nagapakita man sa Disaster Response Operations Management Information and Communication sa DSWD nga may masobra 5,000 nga balay ang partially damaged kag isa ang totally damaged. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabakal sang barato, preska kag dekalidad nga produkto sa mga lokal nga mangunguma, mga isda kag agripreneur sa West Visayas State University. Subong adlaw ginbuksan ang kadiwa sa West nga magalawig tubtob sa Biyernes ang kadiwa sa West nga nahamtang sa College of Medicine Gym ang ipasakupan sang 12 ka manok baligya lakip sa mahimo nga bakal, prutas, utan ug ang panyam iskag mga kakanin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tungkol sa Management Information Section sa Department of Agriculture Region 6 nga mga data nga ang ila ginagamit, husto kag ila gina-validate ang mga report nga ginasubmit sang local government unit sa ila talatapan. Ginehemplo ni Engineer Ayan Sinubin sang MIS nga kung may bagyo kung kalamidad nga matabo ang mga damage report nga ila nabaton gikan sa mga probinsya kag kabanwahanan kung kaisa mas malapat kag dako ang halit sang area nga sakop sa munisipyo kay bangdanan nga ginausisa nila sing maayo para husto ang report. Ngayon siling niya kinahanglan may validasyon ng data kay may responsibilidad sila sa pagpagawa sang tulid nga report. May dako nga katungdanan ng MIS. Importante ang ila suporta sa pagplano kag paghimo sang desisyon sa mga ginapatuman nga programa sang ahensya. Ang MIS nagadevelop kag nagapatuman sa masaligan kag epektibo nga impormasyon kag information technology system sa departamento. Ginasiguro sila ang security, reliability, and integrity sa nga data na lakip ang information, communication, and technology sa ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 9,000 nga transaksyon ang natigang nga maproseso sa Social Security System Visayas West 2 Division sa ila pagpadulong sana nuway tuhay nga komunidad dalin sang Enero pinagi sa SSS e-Wheels. Suno kay SSS Senior Communications Analyst Amiel Hinova, 70 ka barangay ilan nga nabisita nga ginpakigbahina naman sa masobra 4,400 ka aktibo nga miyembro kag iban pa nga luyang mag-avail sang ilang mga serbisyo. Sa idalom sang programa, ang SSS nagapadala sang team sa mga area nga may mahina nga access sa internet o kung taman kalayo para magbiyahe na ibaluan nga lakip sa mga serbisyo nga ginatanyag sa SSS e-Wheels, ang pagbulig ubra sang online account, pag-apply sang SSS number, loan kag nanari-sari nga benepisyo ginatag ni Hinova nga bukas ang ila opisina sa mga lokal nga pamunuan nga luwag magpartner sa ila sa pagdala sang SSS e-Wheels sa ilatag sa kalugar. Ginpagdugang ni Hinova nga lauman sa masunod nga mga inadlaw ang pagbisita sang SSS e-Wheels sa iban pang lugar sa rehiyon.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Buksan sang Hamtig Overseas Filipino Workers Association ang ilang bag-o nga frozen foods training kag retail center sa barangay Poblasyon. Ang negosyo natukod paagi sa kapital nga ginpahulam sang tatapo ng Atikenyo tugruan kang ayuda kag parangabuyano kontata program sang Antique Provincial Government. Naglabot sa 320,000 pesos nga pundo ang nabaton sang HOFOA para sa pagbagal sa napulo ka freezer nga butangan sa mga frozen goods. Kada isa sa napulo ka miyembro sang asosasyon nakabaton sa isa ka chest freezer kag 5,000 pesos nga balor sang produkto. Bilang kabangin sang kasugtanan, magabayad ang mga benepisyaryo sang 500 pesos kada bulan sa sulod sa napulo ka bulan agud mabalik ang kapital sa asosasyon. Katuyan sang tatap nga maghatag sang palangabuyan ka kapital sa mga individual kag organisasyon sa probinsya sang Antique para sa programa. Ang mga organisasyon mahimo makabaton tubtob 1 million pesos nga kapital bilang panugod sa ilang negosyo. Ang ining inisyatibo nagapakita sang padayon nga pagbulig sang probinsya sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga OFW nga luwing magsugod sang ila kaugalingon nga negosyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkakit na sa Early Childhood Education and Care Program sa Alana K College sa Australia. Ang 5 ka scholar gikan sa Negros Occidental silang nagalin sa Victoria City, Sipalay City, Moises Padilla kag Binalbagan. Kagkabangahin sa mga estudyante alin sa 25 ka pungsod nga nakakumpleto sa mga in-in nga competency-based course. Ang mga graduate, mga tagbaton sa international scholarship sa provincial government na tuyo nga i-upgrade ang paghanas, ihibalo kag global exposure sa mga Negrense. Sa iya mensahe na dayaw ni Governor Eugenio Jose Lacson ang kabakod kag dedikasyon sa mga graduate. Ang ilang kadalagan nagapakita sa padayon nga pagpanikasog sa probinsya sa edukasyon, international partnerships kag human capital development. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agud makabulig, samtang nagapanganda para sa ilang board examination ng Iloilo Provincial Government maghahatag sang bulig pinansyal para sa mga nag-graduate nga ISIP scholars. Makabaton sang tag 10,000 pesos nga financial assistance ang kada scholar bilang suporta sa ila bayad sa review center. Dalaman sa mga benepisyaryo ang mga self-review nga makasumite sang kumpleto nga dokumento. Sunod sa Kapitolyo ang bulig ihatag one time only sa mga first takers sa board exam sa sulod sa 2 ka tuig sa tapos ng ila graduation. Magluwa sa isip sa rangman makabaton sa parehong nga benepisyo ang mga scholar sa idalom sang educational assistance for indigenous people, educational assistance for PWDs, scholarship for children of OFWs in crisis, kag iban pa nga mga scholarship programs sa probinsya. Kinahanglan man nga ang benepisyaryo residente sa probinsya sa sulod sa hindi magnubo sa 6 ka bulan kag isa ka rehistrado nga botante sa probinsya. Luyag sa provincial government nga mapaganaga ng mga palaligban sa mga estudyante kag magkatutok sa ilang nga pagpanganda sa ilang kwaon nga pasinawan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dos ang Tibyao Municipal Police Station ang top 4 most wanted person sa Western Visayas sa City of Florceta, Barangay Tuno, Tibyao, Antique. Ang suspect, ginkilala si alias Joven, 33 anyos, kag residente sang nainambitan nga lugar. Ang suspect, nagapangatubang sang kaso nga rape. Nagbulig man sa operasyon sang Tibyao MPS, ang 2nd Antique Provincial Mobile Force Company, Antique Provincial Intelligence Unit, Antique Provincial Intelligence Team, kag Regional Intelligence Unit 6. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wonky, prioridad sa kapulisan nga madakpan ang mga wanted persons ago matagan hustisya ang ilang mga nabiktima. Nagapila ang opisyal sa publiko nga padayuno ng pagsuporta sa kampanya kontra wanted persons ug iban pa nga anti-criminality operations sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Matapos ng ginlutos ang Central Luzon sa Football Elementary Boys, sulod na sa quarterfinals ang Western Visayas sa Palarong Pambansa 2025. Ginlutos ang Barotac Nuevo Central Elementary School ang representante sa riyon sa isa Palarong Pambansa ang Central Luzon sa hampang sa Miyerkules Mayo 28 sa score nga 6-0. Nakaschedule ang quarterfinals subong nga hapon sa din matubang sang Webra ang National Capital Region Athletic Association. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang ibabaw ang Western Visayas Secondary Boys Basketball Team batok sa defending champion nga National Capital Region sa score nga 76-67 sa ila quarter-final match sa nagapadayon nga Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte. So kay Mr. John Guangco, head coach sa team, ang passion sa team sa hampag ag nothing to lose mentality ang nagpadaog sa ila. Sa pagdaog sa team, sulod ng Western Visayas sa semifinals. Ang Western Visayas Secondary Boys Basketball Team ginarepresentar sa St. Robert's International School
of Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lang makaisa kundi makaduwa ka beses na nga record breaker ang isang student athlete ikan sa Romanito P. Maravilla Senior National High School sa Bacolod City, Negros Occidental. Unang na-break ni Villaran ang record sa 110-meter hurdles sa time kung distance nga 14 seconds. Ang anay holder sa 110-meter hurdles amo si Patrick Maria Unso sa time distance nga 14.68 seconds ang 2010 nga gikan sa NCR. Ang ikaduwa nga beses nga na-break ni Villaran ang record amo sa 400-meter hurdles sa time nga 53.52. Ang anay record holder amo man si Unso sa time distance nga 54.1 sa 2010. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Atiwan mahiwaton nga Artificial Intelligence Fest sa Iloilo City. Sa Agosto 11 tubtob 13 sini nga tuig lauman ang AI Fest nga ginapananaw mangin isa ka dako nga pasundayag sang artificial intelligence sa syudad. Sa aktibidad magatilipon ng mga innovators kag leaders nga nagapating ang AI dapat magaserbisyo sa tawo, hindi nga ang tawo magaserbisyo sa AI. Ang AI Fest pag-updan sa Department of Science and Technology Region 6 Umuad Western Visayas, Iloilo Science and Technology University, West Visayas State University, kag Innovate Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:25 sa hapon. Kagami ito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.